Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa paghahanda po natin ng pagdiriwang ng banal na misang ito, alalahanin po natin ang ating mga kasalanan at kapabayaan sa pagpapatupad sa ating mga tungkulin. Aminin po natin ang ating mga pagkukulang, ihingi ng tawad at kapatawaran at awa mula sa ating Panginoong Diyos na laging may daan ng awa at pag-ibig at pagpapatawad. Para sa ating pagiging sanhi ng iskandalo at panghihina ng loob ng ating kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkukulang natin sa mga kahingian ng ating pananampalataya at mga pangako ng tayo'y binyagan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa pagkakataong ginamit natin ang mga kasalanan at pagkukulang ng ating mga pinuno bilang pagmamatuwid sa ating sariling mga pagkakasala, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ka namin, sasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ang mga kasalanan ng sanlibutan, hawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming pag-iinom. Ikaw na nalulugod sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang nagpapastas
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kahumuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo,
Itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos, nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat, ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang malagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasaan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang, pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag niyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisang inyong tagapagturo ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Sa Ebanghelyo po, kaagad ang ina-address ni Kristo ay ang mga eskriba at ang mga pariseyo. Marami po sa Ebanghelyo, sa Bagong Tipan, kalimitan, pag nasasalubong ni Kristo ang mga grupong ito, eskriba at pariseyo, sinasabihan niyang, "You scribes and Pharisees, you hypocrites." Maraming beses pong tinawag ni Kristo, ito mga eskriba at mga pariseyo, mga ipokrito. Ano po bang pagiging ipokrito? Ang pagiging ipokrito ay yung iba yung iyong sinasabi, iba naman yung iyong ginagawa.
Ipokrito. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Sino po yung mga eskriba at mga pariseyo? Para po maunawaan natin, lagi po nating babalikan yung Biblia. O ba? Maraming beses ko na po na ituturo na yung ating pong Biblia ay nahahati sa dalawa. Yung Bible po natin, nahahati sa dalawa. Lumang tipan at bagong tipan. Yung pong lumang tipan, generally, nahahati din po siya sa dalawa. Ang tawag po sa unang hati, kabahagi, ay aklat ng mga kautusan at yung second part ay aklat ng mga propeta. General division po yun ng Old Testament. Book of the Law and Book of the Prophets. Ano po yung aklat ng mga kautusan? Yun po yung 5 unang aklat ng lumang tipan. Ano po yung limang unang aklat ng lumang tipan? Ano po yun? May mga Bible po ba tayo sa ating bahay? O baka naman wala. O baka meron nga, hindi naman binabasa. Hindi man binubuklat. Yung unang aklat ng lumang tipan, ang tawag po natin aklat ng mga kautusan, na ito yung itinuturo ng mga eskriba at mga pariseyo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito yung mga kautusan ni Moises. Noong unang panahon, walang mga aklat na katulad nito. Yung mga kautusan nakasulat sa mga parchments, mga balat ng hayop, balat ng punong kahoy, ginagawang parang papel, sinusulatan, nirorol, pagkatapos sa araw ng kanilang pagsamba sa mga sinagoga, binubuksan, binabasa. Kaya para hindi makalimutan, ito'y kinokopya, sinusulat, at pinaliliwanag. Yun pong mga tagasulat, mga writers, mga kumukopya, at nag-iingat ay yung mga eskriba. Di po ba sa Spanish ang escribir? Ano ibig sabihin ng escribir? To write. Escribir is to write. Escriba, writers. They were the writers of the law. At sapagkat kanilang kinokopya ito, halos nasa sa ulo na nila. Kaya itinuturo nila sa mga tao. Yung mga pariseyo naman, another group ng mga elite, mga elitista po itong mga ito eh. Sila yung parang mga matutuwid sa batas. Sila yung nagpapatupad ng mga batas. Nagkumokopya at mga nagpapatupad, mga nagpapaliwanag. At tamang sinasabi ni Jesus, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Pag sinabi po natin kautusan, yun pong first 5 books of the Old Testament. Sila ang mga tinaguriang tagapagpakilala. Sila yung mga authority. Sila yung matatalino sapagkat halos sa ulado nila yung mga aklat ng kautusan. Pero, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinangangaral. Ito po yung pagiging ipokrito. Sinasabi ni Kristo, sundin ninyo sila, yung tinuturo nila, yung pinangangaral nila, sapagkat sila yung may tungkuling magpapaliwanag. Sila yung kinikilalang authority. Pero wag niyong sundin yung kanilang ginagawa sapagkat hindi nila ginagawa yung kanilang tinuturo. Kaya maraming beses tinawag ni Kristo ang mga eskriba at mga pariseyo, mga ipokrito. You hypocrites. Iba ang itinuturo, iba ang ginagawa. Ito po'y kwento ng mga pariseyo at mga eskriba. Pero ito'y kwento po natin, kwento ng bawat isa sa atin. Lalo na po yung may mga tungkulin. Sila yung may mga tungkulin. Sila yung pinagkalooban. Sila yung pinili na magkaroon ng tungkulin sa bawat isa para sa atin. Una na po dito, yung ating mga lingkod bayan. O di po ba katatapos lang ng eleksyon? Ano po bang paglilingkod? Alam po ng lahat, public office is a public trust. Public trust. Ang pag ikaw ay na-elect o naging public
employee, nakalagay po sa batas, ang mga empleyado at ang mga public officials shall at all times, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ay dapat maging accountable. Public officers and public employees shall at all times be accountable to the people. Dapat po may pananagutan. At they should serve the people with loyalty, integrity, and efficiency. And they should live modest lives. Ito po yung guideline ng public officials. Dapat may pananagutan sila sa mga tao sapagkat yung kanilang pagiging tagapaglingkod ay public office, public trust. Sila yung pinagkatiwalaan na maglingkod sa bayan. May pananagutan po sila. Sabi ko po kanina, ito ay kwento ng mga Pariseo, kwento ng mga eskriba, pero ito'y kwento rin ng bawat isa sa atin, lalo na po yung may mga tungkulin. Yung mga magulang, may tungkulin din. Hindi pwedeng ang magulang ay nagtuturo sa anak, pagkatapos yung tinuturo niya ay hindi niya sinasagawa. Walang karapatan yung isang magulang magsabi sa anak na lalaki, anak, huwag kang mambababae ha, tapos may kabit naman. Sasabihin nung tatay niya, anak, huwag kang magnanakaw. Pero public official, nagnanakaw. Anong sasabihin ni Kristo? You hypocrites. You hypocrites. Ang pagiging eskriba at pariseo ay pagiging tagapagturo. In our terms ay sabihin natin guro. Mahirap po ang magiging guro. Mahirap. May mga teachers ba dito? May mga teachers ba dito? Ang hirap kaya maging teacher. Hindi lang dahil mahirap ang itinuturong subject, kundi dahil sa mayroon pang tuntunin, mayroon pang, may tinatawag po tayong Magna Carta for Teachers. Yun pong Magna Carta for Teachers, yun po ang dapat sinusunod ng mga guro. Ano nakalagay doon sa Magna Carta for Teachers? Article 11, Section 3, nakalagay po doon, all teachers shall maintain at all times a dignified personality worthy of emulation by the learners, by the peers, and by all others. Ang isang guro sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, dapat ay dignified ang kanyang pagkatao. Dignified, kagalang-galang, upang ito'y magiging modelo ng mga mag-aaral, ng kanyang mga kapwa-guro, at lahat ng tao sa kanyang paligid. Because the teacher is also a public figure. There was a time, no? Inabot pa noon, yung mga 60 and above, inabot po natin ito. There was a time ng mga teachers ay kagalang-galang both in the school and outside of the school. Kahit wala na sa paaralan, ang guro ay ginagalang ng lipunan ng taong bayan. Ngayon, marami sa ating mga teacher lang pag sa school, paglabas ng school, parang hindi na kagalang-galang. Masakit pakinggan, pero totoo. Mga teacher nga ngayon yung kanilang mga ATM cards nakasangla sa mga bahay sanglaan. Pagkatapos, nangungutang. Pagkatapos, pagdating ng end of the month, yung sukli na lamang sa utang nila, yung kanilang natatanggap. At kung minsan pagkulang, namumura nung nagpapatubuan. Saka nakakita ng teacher, minumura. Dahil ginawa ng isang guro yung kanyang sarili na hindi nakagalang-galang. Yung mga teachers nung una, pag lumabas ng paaralan, pag lumabas ng bahay, ay dignified. Ngayon, marami sa ating mga guro, magaling lang ang bihis pag nasa paaralan. Paglabas ng school ay parang hindi na guro. Guro pa lang yan. Yung ating public officials,
Isama na rin po niyo yung ating mga kaparian. Mga kaparian po ay mga public officers din, mga leaders. Marami sa atin, sinasabi ko po, marami sa atin ay nagsasalita nang hindi natin isinasagawa. Kaya kung si Kristo naririto ngayon, sasabihin sa atin, kayong mga ipokritong mga mayor, kayong ipokritong mga konsihal, mga ipokritong mga barangay captain, mga ipokritong pari, mga ipokritong guro, you shall maintain at all times. At all times. Masakit po yun sa atin, pero totoo. Kaya po sa araw na ito, muli po natin, nakalagay po dito kanina, pag-isipan po natin, suriin po natin ang ating mga kasalanan. Sundin natin ang kanilang itinuturo, pero huwag nating susundin ang kanilang ginagawa. Pero yung address ni Kristo ay hindi lamang sa mga pari, sa mga eskriba at mga pariseyo. Ini-address din niya sa mga tao. Sundin ninyo ang kanilang turo, pero huwag ang kanilang gawa, at huwag ninyong gagamitin yung kanilang pagkakamali upang ituwid, upang i-justify ang inyong mga pagkukulang. Nakalagay po sa ating pagsisisi kanina, O Panginoon, para sa pagkakataong ginamit natin, para sa mga pagkakataong ginamit natin ang mga kasalanan at pagkukulang ng ating mga pinuno bilang pagmamatuwid sa ating sariling mga pagkakasala, O Panginoon, kaawaan mo kami. Kung minsan ginagamit natin yung pagkamali ng iba upang i-justify ang ating sariling pagkakamali. Sabihin mo, nagawa ko ito, kasi sila hindi na naman nila ginagawa O ba? Nagawa ko ito, mali, kasi sila, hindi na naman sila ginagawa, mali rin naman sila. Itinutuwid natin, dinajustify natin yung ating maling gawa sa pamamagitan ng maling gawa ng mga nagtuturo sa atin. Hindi. Ang sabi ni Kristo, sundin mo lang kanilang iniuutos, pero huwag ninyong susundin ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, inuulit ko po, lahat po tayo ay kung minsan ay mayroong pagka-pariseyo, pagka-iskriba sa buhay natin. Many times, we have this, tawag po natin we have this little Pharisee. We have this little scribe in us. Sometimes, or even many times, we too become hypocrites. At kung si Kristo ay nabubuhay, kung si Kristo ay naririto sa ating harapan, dinggin po natin ang kanyang sinasabi sa atin. Kung tayo ang kanyang tinutukoy na tayo pala ay mga hipokrito, tayo ay mga iskriba at mga pariseyo. At pagkatapos, tanggapin natin ito, katulad ng ating pagsisisi kanina, at hihingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sapagkat, hindi lamang tayong nabubulid sa kasamaan, kundi pati na yung mga kabataan na sa atin ay mga nakikinig. Nakalagay nga po dito para sa ating pagiging sanhi ng iskandalo at panghihina ng loob ng ating kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Maling gawa, tama ang turo, mali ang gawa, nakakasira sa ating sarili at sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinaalalahanan ng mga pagbasa ngayon ang ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa kanilang mga tungkulin. Ang mga ito rin ay paalaala sa ating magdasal para sa kanila upang sila'y tumupad sa inaasahan natin sa kanila. Gayon din sa inaasahan sa kanila ng Diyos. Alalahanin natin ito habang tayo dumadalangin ng Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, naway patuloy silang mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinunoy nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at ibang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katikista at pinuno ng mga komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad magtamuan ng mga pribilehiyo at karangalan, nawa pangunahin nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabilin sa kanila sa halip na sarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso't diwa at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. O Panginoong Hesus, sa dakila naming pinuno, patnubayan at iligtas mo ang aming mga pinuno sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagmamalaki. Gabayan mo sila at kami sa kapagtatamo ng pangmatagalang gantimpala sa kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganito naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kaming tanong. O Jesus, naming tanong, at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. At sa iyo ang kaharian, at ang kapal
O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Unang Diyos na nag-aalin ng mga sa amin ang Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With the body and blood of Christ, we give you everlasting life. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.